Mapagpalang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalagan. Sir Jess, narito na po ang pagpapatuloy ng aking kwentong inyo pong pinamagatang Ang Aking Alagang Panabong, ang ika-6 na tagpo. Kinaumagahan ay nakita kong maaga akong binisita ng aking 4 na mga tiyuhin, sa pangunguna siyempre ng aking tiyuhing si Angkol Bugoy, at nagkataon pang noong pinapakain ko ng palay ang aking talisayang nasa loob ng kanyang kulungang ginawa ko't yari sa kawayang pinagdikit-dikit at kawayang biniyak-biyak. At nang sila'y nasa aking harapan ay, "Magandang umaga, pamangkin, Gilberto. Naparito kami dahil sa importanteng sasabihin namin sa iyo. At yan sa alaga mong talisayang panabong." Ang nooy pambungad kagad na pagkakasabi sa akin ni Angkol Bugoy, kung saan ay pare-parehong makikita ang mga itong may mga sukbit na itak sa kanilang mga tagiliran, dahil sa ang mga ito'y aahon sa bundok. Ganoon po ba, Angkol? Bakit po ba, ano po bang importanteng sasabihin nyo? Ang pabalik tanong ko sa kanya. Iyo, nanggaling kami kahapon kina Tatang Elpidio. At alam mo bang meron siyang 2 mga bisita? At ang mga ito'y nagmula pa sa Kalakhang, Maynila, bukod pa roy, kumpare ni Tatang Elpidio ang isa sa kanyang 2 mga bisita. Ganoon po ba, Angkol Bugoy? Bakit, sino po ba sila? Iyo, si Raimundo, na kumpare ni Tatang Elpidio. Ang isang sabongerong may alagang isang sinyaladong malatuba. At kasama nito, ang kanyang batikang magtataring tinawag niya sa pangalang si Adyong. Sila, iho, ang mga bisita ngayon ni Tatang Elpidio. Nagtaka ako noon sa mga pangalang binanggit ni Angkol Bugoy, dahil sa hindi ko kilala ang mga ito. Ngunit malakas ang aking kutob na ang pakay ng mga ito sa aming probinsya ay ang aking talisayang panabong. Iho, ayaw na naming magpaligoy-ligoy pa. Didiretsuhin ka na namin. Ang dinig ko pang muling pagkakasabi ni Angkol. Bakit po, Angkol Bugoy? Ano po yan? Iho, ang inyong talisayang panabong ang gustong makabangga ni Raimundo para sa kanyang alagang isang sinyaladong malatubang panabong na merong tahid sa kanyang dibdib. Ano po, Angkol? Isang malatubang sinyalado at may tahid sa kanyang dibdib. Tama po ba ang narinig ko sa inyo? Ulit ko pang tanong sa kanya. Oo, iho. At sinisiguro kong magiging maganda ang takbo. At sinisiguro kong magiging maganda ang takbo ng kanilang laban. Ang laban ng ating talisayin sa kanilang sinyaladong malatuba. Ganoon po ba, Angkol? Pero kuwan po eh. Oh, anong problema, iho? Ba't parang biglang nagbago ang reaksyon ng iyong itsura? Meron bang problema, iho? Ang nagtatakang tanong sa akin ni Angkol Bugoy. Opo, Angkol. Pasensya na po, pero ang totoo po ay hindi na po ako muling aapak pa sa lupa ng sabungan. Saan mang sabungan, dala ang aking talisayin. Biglang nagbago ang aura ng hitsura ng aking 4 na mga tiyuhin. Nang marinig nila ang mga sinabi kong iyon, para bang biglang nadismaya ang mga ito. Ano? Iho? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Opo, Angkol, kaya't pasensya na po. Pero iho, sayang ang magandang opportunity o magandang pagkakataong makilala ang iyong panabong. Para saan pa't nag-alaga ka ng ganyang panabong kung hindi mo naman ito ihahanap ng kanyang makakapareha? Hindi ba, mga utol? Ang sabi sa akin ng Angkol Bugoy, halos sabay-sabay namang tumangu-tango nang makailang beses ang aking 3 pang mga tiyuhin. Ibig lamang sabihin oy, na sila'y sumasang-ayon sa lahat ng mga sinabi sa akin ni Angkol Bugoy. Ngunit, buo na po ang aking naging pasya. Mga Angkol, at kailanman po'y hindi na po ito magbabago pa. Pasensya na po, dahil mali po ang aking naging pasya noon, na pumayag po sa inyong kagustuhang sumama ako sa inyo at dala ko ang aking panabong. Dagdag ko pang pangangatwiran
sa kanilang apat. Pero, Ano? Ano ka ba, iho? Nanalo ang iyong telesayin. At hindi lamang ito basta lamang na nanalo, kundi nakamamangha ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sayang naman, iho, ang kanyang natatanging kakayahan. Kung ito hindi niya mapapakinabangan, higit sa lahat, hindi mo ito mapakikinabangan bilang amo niya. Tama si Kuya Bugoy, pamangkin Gilberto. bakit po ang Kulislaw? Sayang na sayang ang abilidad ng iyong talaysayan. At heto pa, ano na lamang ang sasabihin ni Tatang Elpidio sa oras na ibalita namin sa kanyang tinatanggihan mo ang gusto niyang mangyari? Dahil iho, ang totoo ay umaasa siyang hindi mo siya bibiguin. At heto pa, nangako rin siyang sa oras na pumayag ka na dalhin sa sabungan niyang talaysayan mo, ay siya ang muling magbibitaw dyan. At kapag ka tinanggihan mo siya, ay paniguradong mapapahiya siya sa kanyang mga kumparing bisita, mga kumparing sabungirong bisita niya, lalo pat nagmula pa ang mga ito sa malayong lugar. Ang mahabang sabi sa akin niyang Kulislaw, medyo napaisip ako noon, Sir Diaz. Lalo pat may punto si ang Kulislaw, lalo pat naging mabuti sa aming pamilya si Tatang Elpidio. Wala kaming masasabi sa kanyang pagkikisama sa amin. Kung kaya't, kuwan po ang Kul. Iyo, Gilberto, baka naman may paraan pa para mabigyan o mapagbigyan natin si Tatang Elpidio. Suhesyon niyang Kulbugoy, at do'y pumasok sa isip ko't biglang naalala ko ang sinabi sa akin ni Tahiner na po pwede namang dalhin sa sabungan ang aking panapong at ito'y hanap ng kanyang makakapareha. Ngunit hindi ako pwedeng sumama roon. Dala ang aking panabong. Kung kaya't meron po ang Kulbugoy. Ha? Ganoon ba iyo? Ano yun? Sige po, papayag na po akong pagbigyan si Tatang Elpidio na inyo pong dalhin sa sabungan ng aking talaysayin upang ibangga sa sinasabi niyo pong sinyaladong malatuba ni Mang Raimundo. Pero ano yun, iyo? Pero kayo na po ang magdadala doon sa kanya, sa sabungan, dito sa aking talaysayin. Pagkatapos kong mabanggit yun, Inang Kulbugoy, ay sumakto namang biglang tumilaok ng malakas at patagal maupos ang aking talaysayang nasa loob ng kanyang kulungan. Dahilan upang kaming lahat ay mapalingon sa kanya. Nakaagaw pansin kagad yun sa akin, lalong-lalo na nga sa aking apat na mga tiyuhing mga sabongero. Magandang sinyalis ito. Magandang sinyalis ito. Tumilaok ng may pagsang-ayon sa gusto mong mangyari. Itong panabong mo, iyo. At alam kong hindi yun nagkataon lamang. Sige, iyo. Kung yan ang magiging desisyon mo, ay irerespeto namin yun. Kaya lang ay sayang naman dahil hindi mo makikita kung paano muling makipagbakbakan itong iyong talaysayan. Ang sabi sa akin niyang Kulbugoy, ayos lamang po yun, Angkol. Ang mabalitaan ko lang po, o malamang panalo siya, ay sapat na po yun para sa akin. Ay sapat na po yun para sa akin. Sa akin bilang amo niya. Sige, iho. Salamat muli sa iyo. Nga pala, ngayong darating na linggo na ang mangyayaring sabong dito mismo sa ating sabungan. At sa araw na yon, ay maaga kaming paparitong muli. Alam mo bang sa pasya mong ito ay tiyak na ikatutuwa ito ni Tatang Elpidio, lalo na ng kanyang sabungerong kumparing si Raimundo. Sige, iho. Magpapatuloy na kaming umahon sa bundok at pasensya na sa abala. Tatalikod na sana ang mga ito sa akin at maglalakad na patungong bundok. Ngunit, tika lamang po, mga tiyo. Ano yun, iho? May tatanong ka ba? May sasabihin ka ba sa amin? Opo, Angkol Bugoy. Ganoon ba? Ano yun, iho? Angkol, kaninong panabong po ba ang makakabangga ng dadalhing panabong ni Tatang Elpidio ngayong darating na linggo? Oo nga pala. Nakalimutan naming sabihin sa'yo. Mabutit na banggit mo yan, iho. Ang dadalhing panabong raw ni Tatang Elpidio ay hindi bolek na katulad ng kanyang laging ginagawa, kundi ayon mismo sa kanya isang kasilihin o isang itim na panabong ang naisip niyang ibangga sa dalusaping lasak ng sabungerong si Bruno. Bruno, Angkol? Oo, iho. Si Bruno
ay anak ng namayapang bantog na sabongero noon at nagngangalang si Tatang Feliciano. At si Bruno ay pamangkin ng kilabot na magtatari noon at tinawag o nabansagang si Timyong Tari. At alam mo bang hindi lamang sabongero itong si Bruno? Isa rin itong mahusay na magtatari dahil sa kanya'y pinamana ng kanyang tiyuhing si Timyong Tari ang kanyang kaalaman sa paraan ng pagtatari. Ganoon po ba, Uncle? Oo, Iho. Yun lamang bang itatanong mo sa amin? Oo po, Uncle. Salamat po. Sige. Aalis na kami ha. At magpapatuloy ng umaon sa bundok. Sige po mga Uncle, mag-iingat po kayo. Habol ng aking mga mata. Ang nooy papalayo ng 4 kong mga tiyuhin na lahat ay mga sabongero. Hindi ko alam sa aking sarili sa kung bakit para bang gusto kong sumama sa kanila patungong sabungan. Dala ang aking talisayin upang panoorin ang mangyayaring laban ng aking panabong. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang pagmamahal at pagmamalasakit sa akin ng aking biyanan at ng aking ama, ay mas nangingibabaw sa aking puso ang awa at pangunawa. Inisip ko noong totoong pinahahalagahan nila ako at ang aking pamilya, ang aming magiging kinabukasan. Anak Gilbert, maraming salamat at pinakinggan mo ang aming mga payo't saway sa'yo. Pumukos ka, anak, para sa binuo mong pamilya. Ang sabi sa akin ni Itay Hiner, habang kaming dalawa'y makikitang nagkakape sa aming maliit na balkonahe. Sumagot naman ako sa kanya at sinabi kong, dahil po Itay, hindi po ibang tao ang nagmamalasakit sa akin. Ama ko po kayo at nauunawaan ko po ang gusto niyong mangyari. Tama yan, anak, dahil maraming ibang paraan, mga paraan o trabahong maaaring pagkakitaan ng pera. Hindi ang sabong, mahirap, masakit sa mata at mabigat sa damdaming tingnan na matapos mong alagaan at ituring na isang kaibigan ng iyong alagang panabong ay makikita mo itong nakikipagpatayan. Dagdag pang sabi sa akin ni Itay, tama po kayo riyan, Itay. Sa paglipas ng mga araw sa Diyos ay pansin kong mas lalo pang nagiging brusko ang tindig ng aking talisayang panabong. Kalmado ito, bihirang tumilaok, at kung ito'y maglakad ay bilang lamang ang hakbang ng kanyang mga paa. Pansin ko ring matalas ang kanyang pakiramdam sa paligid, samantalang sa poder o tahanan ni Mang Elpidio. Paring Raimundo, nasasabik na kung dumating ang araw ng bukas. Dahil makikita ko na ang sinasabi mong nakamamanghang talisayin ng iyong katiwalang si Gilberto. Ang nooy masaya't nakangising sambit ni Mang Raimundo sa kanyang kainumang kumparing si Mang Elpidio. Katulad mo, paring Elpidio, nasasabik na rin akong tumilaok ang aking mga panabong bilang simbolo na mag-uumaga na, dahil gusto ko nang makita ng personal o malapitan ang anak ng nooy bantog at kinatatakutang sabongerong si Tatang Feliciano, ang kanyang anak na si Bruno at ang kanyang dalasaping lasak. Ang sagot naman ni Mang Elpidio, ikaw at yung anong masasabi mo sa mga panabong na makakabangga ng ating mga panabong? Ang tanong ni Mang Elpidio sa kanilang magtataring si Adyong. Ngumisi muna ito sa kanilang dalawa bago nagwikang, isa lamang ang masasabi ko. Tatang Elpidio, gusto kong makita kung papaano magkakagutay-gutay ang mga laman at mga bitoka ng kanilang mga panabong. Bihira ka o madalang kang magsalita, Adyong, pero malaman ang mga letrang binibitawan mo. Alam mo, Adyong, hindi naman sa minamaliit ko ang iyong kakayahan bilang isang magtatari, pero ang masasabi ko lang ay wag na wag mo sanang maliitin ang mga panabong na yon, lalo na ang talisayin ni Gilberto, dahil ako mismo ay kaya kong patunayan sa iyong hindi yun basta-bastang panabong lang. Kakaiba ito at may natatanging kakayahan o abilidad sa pagkikipagbakbakan. Pagpasensyahan mo na, paring Elpidio. Yang si Adyong, kanyan lang talaga yan kung magsalita.
Palaging positibo ang isip niya. Hindi siya nag-iisip ng kung ano-anong mga negatibo para sa ikatatalo ng ating mga panabong. Pero pare, may tatanong lang sana ako sa iyo. Ang sabi naman ni Mang Raimundo. Ano yun, paring Raimundo? Pare, nakasisiguro ko na bang papayag ang iyong katiwala sa iyong lupain at nagmamay-ari ng sinasabi mong talaysayin na ito'y papayag sa gusto mong mangyari? Oo, paring Raimundo. Nakausap ko na kanina ang isa sa kanyang mga tiyuhing pumayag na si Gilberto. Dadalhin siya sa bunga ng bukas ang kanyang talaysayin, ngunit hindi kasama si Gilberto. Ipinagkatiwala lang niya sa kanyang tiyuhing si Bugoy ang kanyang panabong. Kanoon pa pare? Kanino ka naman pupusta? Sa aking sinyaladong malatuba ba? Sa aking sinyaladong malatubang panabong ba? O sa talaysayang panabong ng iyong tauhang si Gilberto? Ang totoo niyan, paring Raimundo, ay wala. Wala akong pupustahan dahil parehong magaling ang inyong mga panabong. Mahirap magdesisyon. Kung sa bagay paring Elpidio, tama ka. Tama ka riyan. Kilala kita at bistado kitang mahusay na kumilatis ng isang mataas na uring panabong. Kaya't yun ay aking iginagalang. Pero yun ay aking yan. Pero paring Raimundo, ako ang magbibitaw sa talaysayang panabong ni Gilberto na makakabangga ng iyong malatuba. Ha? Ano? Pero bakit ikaw pa ang gagawa noon? Bakit hindi mo na lamang ipabaya yon sa isa sa kanyang mga tiyuhin? Hindi pwede yun, paring Raimundo, dahil sa yun ang naging usapan namin noon ni Gilberto. At sa katauhan ko siya, kaya't may tiwala siya sa akin. Ganoon pa. Pare, ang ibig palang sabihin nito ay tayong dalawa ang magkakaharap sa gitnang bahagi ng sabungan bukas. Oo, ganoon na nga, paring Raimundo. Inaumagahan, Sir Diaz, mga kamundo, ay dumating na nga ang kinasasabikan at hinihintay na pagkakataon ni Mang Raimundo at Mang Elpidio. Isang bago at magandang bangkang dimotor ang dumaong sa aming dalampasigan at ito'y may lulan na 3 mga kalalakihan. At ang isa sa mga ito'y may dalang lalagayan ng mga tari at isang bayong kung saan ay ang nilalaman ng nasabing bayong na yon ay isang panabog na kung tawagin ay talusaping lasak. At ang lalaking sabongerong yon ay walang iba kundi ang sabongero at magtataring si Bruno, ang anak ng yumaong bantog na sabongerong si Mang Feliciano at pamangkin ng magtataring si Timyong Tare. Nakasuot ito ng simpleng puting kasuotang pang-itaas at pang-ibaba, habang ito'y makikitang nakatanaw sa kabuuan ng aming baryo. At ang kanyang kasamang 2 lalaki ay kanyang mga kaibigan. Kaibigang Bruno, anong masasabi mo ngayong naririto na tayo? Kaibigang Bruno, anong masasabi mo ngayon ngayong tayo'y naririto na sa baryo ni Tatang Elpidio? Ang tanong sa kanya ng kanyang isa pang kasamang kaibigan. Kaibigang Lerio, alam ko sa aking sarili ngayon ang magaganap na bakbakan ng aking dalasaping lasak sa kung anumang panabong ang dadalhin ni Tatang Elpidio. Ramdam ko ang bakbakang kailanman ay hindi natin makakalimutan. Ang seryosong sagot sa kanya ni Bruno. Tayo na, mga kaibigan. Maglakad na tayo sa baryo at magtanong-tanong kung saan ang daan patungong sa bunga ng baryong ito. Ang sabi pang muli ni Bruno, hanggang sa hindi inaasahin na kasalubong nila sa daan ang matandang magtutubang si Lolo Baste at nataon pang paahon na ito ng bundok. Dahil sa ito'y makikitang may dalang lalagayan ng tuba at may sukbit na itak sa kanyang tagiliran. Magandang umaga po, Tatang. Saan po ba rito ang daan patungong pinaprevistuhan ng inyo pong sabungan? Ang tanong ni Lerio kay Lolo Baste. Magandang umaga rin sa inyong 3 mga iyo. Kuan, dire-diretsuhin nyo lang itong daang ito. Sa dulo nito'y makikita nyo ang malawak na palayan. Dumaan kayo sa pilapil dahil sa dulo noon, sa mga niyugan at mga punong kahoy, ay naroon ang aming sabungan. Ang sabi ni Lolo Baste, nagpasalamat naman kaagad sa kanyang 3 magkakasama. Saka na ang mga ito nagpatuloy
sa kanilang ginagawang paglalakad hanggang sa sila'y makarating na nga sa mismong sabungan at bumungad kaagad sa kanilang mga paningin ang bilang ng maraming mga sabungero. Kumusta na, Bruno? Ha? Ikaw, Oliver? Naririto kayo? Oo, Bruno. At kanina ka pang hinihintay ni Tatang Elpidio. Halik kayong tatlo, sumunod kayo sa akin at kayo'y dadalhin ko sa kanila upang makilala niyo siya ng personal. Sige, Oliver. At salamat sa iyo. At nang sila'y nasa harapan na nga ni Tatang Elpidio, ay Doyle. Ikaw pala si Bruno, ang anak ni Tatang Feliciano. Iginagagala kitang makilala, iho. Masaya kami, lalong-lalo na nga ako, na itong aking kasilihing panabong na itom. O itom na panabong, ang napili mong makabangga ng iyong dalasaping lasak na yan. Ha, 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 ha. Ang pambungad kaagad na pagkakasabi ni Tatang Elpidio kay Bruno kung saan ay ng mga pagkakataong yun ay nasa aming bahay pa sina Uncle Pugoy. Ako rin po, Tatang Elpidio. Alam niyo po bang masyado akong natutuwa na makilala ko po kayo at makaharap ng personal ang isang kilalang bantog na sabongero at ang kanyang mataas na uring panabong na siyang makakabakbakan ng aking dalasaping lasak. Sagot naman sa kanya ni Bruno, ilang sandali pa'y nag-uwi ka itong si Mang Raimundo ng mga katagang. Paring Elpidio, akala ko pa mataas na uri ang mga dalasaping lasak na panabong at palahi ni Tatang Feliciano. Oo, paring Raimundo, totoo yun. Bakit itong dala ng kanyang anak na dalasapi ay parang lalamya-lamya? Parang mahinang klase, parang pangkawali. Medyo napikon itong si Bruno sa mga sinabi ni Mang Raimundo. Dahilan upang, kung ganoon po, ang tingin niyo sa aking panabong, Tatang, pues, bakit hindi po natin pakargahan na kaagad ngayon ng tari itong aking panabong at ating ibangga dyan sa inyo pong malatuba? Oops! Relax ka lang, iho. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinabi nitong aking kumpare dahil, iho, komedyante ito, marunong itong magpatawa. At ang mga sinasabi niya ay kabaliktaran sa mga totoong nakikita niya. At saka para sa aking panabong yan, yang iyong panabong, at huwag mo yang ibibigay sa iba. Dahil meron ng makakapareho, yang kanyang malatuba. At mamaya-maya lang darating na dito ang talisayang panabong ni Gilberto. Pagkatapos na sabihin yon ni Tatang Elpidio, ay siya namang bigla ang singit ng nooy kararating lang sa aming sabungan na si Uncle Bugoy at kasama nito ang tatlo ko pang mga tiyuhin. Naririto na kami, Tatang Elpidio. At ito na po, ito na, sa aking mga kamay ang fighter na panabong ni Gilberto na aming pamangkin, ang kanyang alagang talisayang panabong. Muli po, mga mahal kong kamundo, abangan niyo po ang karugtong, ang ikapitong bahagi ng magandang kwentong ito. Pasensya na po kung medyo matagal ang ating upload dahil po sa sobrang dami ng pinagkakabalahan po ng inyong lingkod. Muli po sa mga nakikinig ngayon at makikinig pa lamang, maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat.